Kung hirap kayong kontrolin ang mga negative thinking, catastrophizing, marami pang mga cognitive distortions na tinatawag sa psychology, yung black or white, magical thinking, napakarami no, ng mga gawa-gawa lang ng pag-iisip na nakakaapekto sa ating anxiety. No? Pero kapag meron kayong awareness nito, ang laki ng maitutulong sa inyo. Pero kasi hindi kasya sa isang short video lang itong explain ko sa inyo, maririnig nyo parang ang dali-dali. Pero sa totoo lang din naman, kailangan meron na kayong matinding kaalaman about anxiety mechanism and your biology, no? Lalo na yung kung papaano ka-powerful yung brain natin na kahit wala, nagiging totoo sa atin. So, sana makatulong itong video na to. By the way, pwede po ako makausap. Advocacy ko na ito talaga, no? Gusto ko kayong tulungan with the use of cognitive behavioral therapy. So ako po ay nag-aral at may certificate ako ng CBT at may background din ako ng BS Psychology. So hindi po ako doktor, okay? You can call me Coach J. Yan, para klaro, no? Dapat din, diagnose talaga muna tayo ng doktor. So, pupunta kayo sa doktor at kapag sinabi na ng doktor, o magpa-CBT ka na or cognitive behavioral therapy, dun ko kayo matutulungan. May bayad po ba? Meron, pero dahil tulong ito, kayo magsasabi sa akin magkano yung kaya ninyo. Kapag fair sa akin, then saka natin isa-schedule yung inyong talk time. Okay? Sa St. Luke's, para mabigyan ko lang kayo ng background, ako mismo nag-take ng CBT doon after kong mag-CBT actually. Kasi gusto kong makita kung paano in action yung kanilang CBT. No? Doon ang binayad ko, may package sila nung time ko, around 6,000 per session. Okay? Mahal talaga, di ba? Kaya nandito ako para tulungan ko kayo. Kapag fair, pero dapat fair din naman sa akin. Baka mas mahal pa yung Starbucks nyo sa akin. Di ba? Mas mahal pa yung milk tea ninyo. Hindi ako papayag naman sa ganun. Para fair lang. Kung gusto nyo matulungan, tumulong din kayo. Parang ganun lang siya. Okay? Ngayon, kung talagang walang-wala, itong mga videos ko, lalo na yung mga YouTube, doon yung makukuha yung mga kaalaman na yon. Pero wag kayong hindi yun gagamitin for diagnosis. Ha? Kaya importante yung role ng doktor kasi nga, siya muna magsasabi na talagang wala talaga kayong physical na sakit na kapareho ng simptomas ng anxiety. Halimbawa, hirap sa paghinga. Napakapareho nun sa anxiety lang na pwede kayong feeling nyo, hirap kayong huminga, pero pwedeng may totoong sakit talaga yun. Lungs, halimbawa, sa puso. So, kaya importante na ma-check kayo ng doktor. Pag sinabi niya, hindi, normal lahat, healthy ka, wala talaga kami makitang problema sa'yo, punta ka na sa psychiatrist. Okay? Yun, usually psychiatrist dapat muna. Tapos si psychiatrist kasi gamot-gamot lang din minsan dahil sa sobrang busy, wala talaga silang talk time or talk therapy. So mas mainam talaga na makahanap tayo ng psychologist, no? Or mga CBT practitioner na certified. Okay, yung may certificate talaga. Gaya ko as coach lang. Okay? Pero eventually kasi magkakaroon na rin ako ng clinic ko as a psychologist. Pero ngayon hindi muna. Okay? Kasi busy-busy pa ako sa life ko. So ngayon, mga on the side ko lang muna yung coaching. Pero nako, pag ako po yung nagka-clinic na, mahal na po yun kasi may renta na yun ng opisina, aircon, tao, babayaran. Kaya habang wala pa yun, samantalahin nyo na muna ako. Kasi kung ano yung kaalaman ko ngayon, yun din ang isi-share ko sa inyo sa aking clinic, no? Eventually, okay? So anyways, mapunta na tayo doon sa negative thinking na yan. Marami yan, mga distorted cognition. No? Halimbawa, hindi siya nag-text sa akin. Ito mga common lang. Sige, sa anxiety tayo pumunta. Halimbawa, hindi maganda yung pakiramdam mo. Sasabihin mo, hala, may stroke ako. Hala, heart attack to. Hala, may cancer ako. Hala, may malala akong sakit. So, ang tawag dun sa cognitive distortion na yon, catastrophizing. Nagka-catastrophize tayo. Pero ito ang tanong, kapag ba sinabi ng utak natin, totoong may cancer tayo or totoong may stroke tayo o magkaka-stroke tayo, magkaka-heart attack tayo, porket ba sinabi yon ng utak natin, sinabi ba ng catastrophizing natin, totoo na? So kadalasan, 90% halos, no? 90+%, mas mataas pa, hindi po totoo.
kung mapapansin niyo ilang taon na kayong ganyan, araw-araw, paulit-ulit, yung kinakatakutan yung stroke, yung kinakatakutan yung heart attack, yung kinakatakutan yung himatay, kung talagang anxiety, kung talagang totoong sakit ha. Kasi ang daming nahimatay na ba kayo? O, sabihin natin, meron daw. O sige, yung pagkakaimatay na yan, kung wala talaga kayong, usually kasi ang pagkakaimatay, kapag hindi umaabot yung oxygen sa brain, yun yung usual basic lang, no? Kaya alam niyo yung mga gwardya ni Queen Elizabeth, yung naka-steady lang, pati yung mga gwardya natin sa Luneta, buong araw talaga, or meron silang schedule na talaga, hindi sila pwedeng gumalaw, may mga tao doon hinihimatay. Delikado ba yon? Ang ibig sabihin lang, hindi nag-circulate yung dugo nila papunta sa utak. Ngayon, dahil takot sa kala, ang ibang tao walang idea kung ano yung himatay, takot na sila doon. Eh hindi pa nga sila hinimatay, takot na sila. Kasi nga may catastrophizing. So yung mga gwardiya na naka-steady lang na gano'n na hindi gumagalaw, since hindi nagsa-circulate yung blood, yung katawan niya, pahihimatayin siya para makahiga siya. Pag nakahiga siya, yung dugo ngayon, mas madaling pumunta sa utak. So survival mechanism yun. Nililigtas ka actually ng katawan mo, kaya ka hinihimatay. Pero ang tanong, hinimatay na ba kayo o catastrophizing lang? 'Di ba? Hindi pa? Okay. So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo, napaka-powerful nito. Ito yung tinatawag na cognitive diffusion. Okay, diffusion. I-diffuse mo yung mga nahuli mong cognitive distortion. Halimbawa, kasi marami yung cognitive distortion eh. Yung magical thinking, ibig sabihin na alam mo yung future, magka-cancer ako next year, mamamatay na ako sa ganito, masastroke ako next week. Ano yun, may kapangyarihan ka para malaman kung kailan ka mamatay? Sino na po ang nakakaalam ng kamatayan? Kahit nga may taning ka, hindi rin accurate eh. Sinasabi lang, no, na syempre kasi tinitingnan nila yung by this time wala na to, sira na talaga yung organ niya. O kaya pero wala talaga makapagsabi na yung mismo sa oras na yon, no? Wala talaga nakakaalam sa oras na yon. Meron pa nga may mga gumagaling. Yung iba nga hindi alam kung bakit gumagaling. Minsan mawawala agad yung mga tumor, yung mga ganun eh, may mga ganun storya eh, no? So anyway, sa madaling salita, walang doktor magsasabi na sa January 1 at 8 p.m. mamatay ka. Walang makakapagsabi ng ganun. Okay? Wala. Okay? Pero syempre, pag tinaningan ka, ibig sabihin, nakita nila yung projection na kapag ito, yung atay nito, masisira na to sa ganitong panahon. Yun lang yung mga taning-taning. Pero ano lang yun, estimate lang yun. No? Depende dun sa takbo ng iyong katawan. Anyway, so mabalik na tayo. So, yun ano. So, kaya importante yung ganitong mga usapan kasi nagkakaroon kayo ng kaalaman na mali yung alam nyo sa blood pressure, yung pagkakahimatay. So talagang matatakot kayo. Lalo na kapag sinabi ng utak na nagkatastrophize na kayo na masastroke ka na, ma-heart attack ka na, sinong hindi matatakot? Automatic yun, yung adrenaline mo lalabas. Maninigas yung mga batok mo, hirap ka huminga, may takot na eh. Pero saan ang galing yun? Doon lang sa catastrophizing ng pag-iisip ninyo. Kaya importante ang cognitive diffusion. Ano yung sabihin ng cognitive diffusion? Ngayon may awareness ka na, no? Alam mo na. Huhulihin mo na ngayon na catastrophizing tong ginagawa ko, hindi ibig sabihin nito totoo. Kasi ano bang basehan ko? Sabi ng doktor, healthy ako Paano mangyayari yun? Pero yung utak mo talagang powerful, di ba? Lagi kong ini-example yung mag-imagine ka lang na manggang hilaw na may masarap na bagoong, nangangasim ka na at naglalaway na. May mangga ba tayo ngayon dito? Wala, may mangga ba ako nakikita, hinahawakan, naamoy? Wala. Pero imagine ko lang na matindi yun, nangangasim ako at may lumalabas na laway sa bibig ko. So ganun ka-powerful yung brain na wala namang mangga pero may epekto na siya sa katawan ko. Nang nasim na ako, may naglabas talaga ng laway. So imagine ninyo, kung takot yung inilabas ninyo, adrenaline yun. Di talagang manginginig kayo, maninigas yung mga muscle, dahil naglabas din kayo ng adrenaline. Kagaya nung inilabas nung bibig nyo dun sa laway. Naintindihan? So ganito na ang cognitive diffusion. Sasabihin ninyo, aha, nagkakatastrophize ako. Sinasabi ng utak ko, para ka nagiging observer ka. Hindi ikaw
yung sinasabi ng utak mo. Medyo mahirap explain pero ganito yon. Sinabi niya, halimbawa, ay, masama yung pakiramdam ko. Ala, sabi ng utak, dahil masama pakiramdam mo, heart attack yan or stroke yan. Ngayon, gagamitin natin yung cognitive diffusion. Sinasabi ng utak ko na mag-heart attack ako sa nararamdaman ko. So, kumbaga, hindi yung, hala, mag-heart attack ako. Hindi ganon. Sasabihin mo, sinasabi o iniisip ko na magkaka-heart attack ako. So, yung difference nun, hala, nag-heart attack ako, ibig sabihin nangyayari. Yung isa, nagkakaroon ako ng pag-iisip na may heart attack ako. So magkaiba yon. Yung isa, isip lang. Yung isa, talagang nagka-heart attack ako. Na kahit hindi ka naman nag-heart attack, nararamdaman mo na yung adrenaline mo, yung nervyos. No? Mas lalo kang hirap ngayon huminga kasi nagko-constrict na yung mga blood vessels mo dahil sa adrenaline nga. Kasi kailangan mo nang tumakas sa danger. Kaya ginagawa ng katawan yon, pinapanervyos ka niya para tumakbo ka na sa ER o humingi ka ng tulong. Kadalasan, pauwiin ka lang naman ng doktor, lalo na kung kayo ay healthy. Kaya importante yung doktor ha. Kaya assured kayo. So ano ulit yung cognitive diffusion? Yung awareness na nagkakatastrophize ako. Tapos dahil magaling ka na, alam mo na yung anxiety mechanism, alam mo na oo nga, ito yung sinasabi ni coach na ilang taon na akong ganito pa ulit-ulit, di naman nangyayari. At isa pa, kagagaling ko lang sa doktor, ang ganda ng puso ko daw, wala akong sakit, healthy. So, paano mangyayari yon? So, iba yung storya yun, sa totoong may sakit talaga ha. So, yun, ibang approach doon. Kailangan talaga ng doktor yun. Pero yung kung anxiety lang, then alam mo na at nasabihan ka ng doktor na wala kayong sakit, talagang anxiety lang yan, then yung cognitive diffusion, makakatulong sa inyo yon. Hindi porket nakaramdam ka ng masama sa katawan, heart attack agad or stroke. Kasi masakit dibdib mo. Pwede nga kasing GERD lang yan. Ako dahil kilala ko na yung GERD ko, hindi na ako nagpapanik sa kanya. Talagang humahapdi minsan yung aking dibdib. Pero kasi meron kami annual physical exam, may mga blood test kami, normal naman mga cholesterol ko and all. Tapos morning pa lang nag-exercise na ako. So, ang ganda ng heart ko. So parang, pag sumasakit ngayon yung dibdib ko, alam kong GERD ko lang yon. So ibang management naman yon. So iba-iba yung style natin. Iba uminom ng gamot. Ako hindi na ako uminom ng gamot ngayon kasi kilala ko na siya Sa akin to ha, hindi ko sinasabing gawin ninyo. Klaro ha? Kasi iba-iba tayong katawan. Swerte ako kasi lalagakuan ko lang ng tubig na fa-flash out na yung acid at nawawala na yung sakit ng aking dibdib. Maya-maya lang wala na siya. So, hindi ako nagpapanik. So, ang cognitive diffusion ko, hindi to heart attack. Yung utak ko lang nagsasabi na heart attack siya, pero hindi siya totoo. So, ang cognitive diffusion is umaalis ka doon sa sarili mo na mag-heart attack ako versus meron akong isip na nag-heart attack ako. Klaro yon? So, yun ang cognitive diffusion. Hinuhuli natin yung ating pag-iisip. Pero, parang ang dali kong pinaliwanag, kasi yun naman ang goal ko. Pero sa totoo lang, marami pa kayong dapat malaman sa ilalim nun para mas maging confident kayo to manage your anxiety and totally mawala na siya. By the way, ang disorder ha, kasi ang anxiety, everyday meron talaga tayo niyan. Yung konting, hindi maganda yung pakiramdam ko, may anxiety na yon. Ngayon, gagamitin mo ng cognitive diffusion, mawawala siya. So, buong araw, may mga ganun-ganun tayo na hindi pwedeng mawala ang anxiety kasi normal emotion sa katawan yon. Halimbawa, hala, nabayaran ko na ba yung tubig? Anxiety na kaagad yun yung boss ko, baka pagalitan ako, hindi ko nagawa yung ganito. Anxiety yun. Yun yung mga normal anxiety. Ang tinatanggal natin yung disorder. Ibig sabihin ng disorder, halimbawa, ang sama na pakiramdam ko, mag-heart attack ako. So buong araw ka, nag-iisip na nag-heart attack, nagbabantay, baka mag-heart attack na nga ako, baka mag-heart attack. So yun yung inaalis natin. Kaya gagamitan natin diffusion, hindi. Nahuli mo yung utak mo, gagamitin natin ng cognitive diffusion. Nag-iisip ka lang na mag-heart attack ka. Hindi ba 10 taon ka ng ganyan?
Oo nga, no? O, sige. Ngayon, tuloy ko na yung buhay. Ngayon, bumababa na yung disorder. Nawawala na, nakokontrol nyo na. Okay? So with that, follow me. Pwede tayo mag-usap. Andito lang po sa taas. Share the video. I hope I help you guys. I hope I can help you. And I hope I'm helping you. Okay, bye.